Okay mga Lods, may good news po tayo dahil po yung dalawang suspect po na pumaslang kay Mima Alicia ay timbog na po or nahuli na. Pakinggan po natin ang ating kapulisan. The two suspects in the killing of the blogger, also known as Lima. So we've taken into custody alias MS, who is the gunman, and alias JA, the driver. So cases that will be filed will be murder and Okay, so okay na yan. Kumbaga, nahuli na yung dalawang pumaslang sa kanya and meron pa pong mga angulo na tinitignan. So, meron pa pong mas dito meron pa pong mas accordingly, meron pa pong sabi po dito sa balita may iba pa silang angulong tinitingnan. Pakinggan po natin yung parte na yun. firearm use. We believe that the caliber 45 pistol is the same. Yeah. 200 grenades were alleged caliber 45 pistol in the killing of the blogger. Ngayon po, ang sinabi po ng kapulisan, wala rito pero mayroon pang mga tinitignan na iba pang anggulo particular dito. Ito yata yun. Dito yata yun Tingnan natin. Hindi kailangan po kasi accurate po kasi yung ating pag-uulat sa inyo. Kasi po madaling-madali pong gumawa ng kwento tungkol dito. Teka lang. Naglalag At lahat ng anggulo ng kaso. Ito. Hindi lamang daw dalawa yung involved sa plano. Pero ito, Diego, ay sa initial na investigation pa lamang at lahat ng anggulo ng kaso ay kanila pang tinitignan. Kaya naman aabangan natin, Diego, yung magiging developments niyan within the day. So mas mabilis na pong matitimbog yung mga kung mayroon pa man na nasa taas nitong dalawang to. Now, kami po doon sa circle nila Mike Cervera, nila Boss Mike, nila Mima, may alam na po kami rito. Kaso syempre po, ayaw namin pangunahan yung police, okay? And si Boss Mike naman at saka yung ibang mga tao sa na close kay Mima, nakapagkwento na sila sa akin. Pero ang punto po rito kasi, marami pong fake news na kumakalat dito. Ito nga po, nagalit si Boss Mike, sabi niya pong ganon. Etong mga DDS na to, bobo, may ob-ob. May pa Boss B pang nalalaman. Hindi porket may mukha kayong gorilla ay may lisensya na kayong mag-fake news. Yun po. Yun po yun Kasi po, ang nangyayari ngayon, nagkakalat po ng fake news yung mga tao na wala naman silang alam dun sa sitwasyon. Nakarinig lang sila ng eto yung nangyari, eto yung angulo na sa tingin nila magva-viral. Ayan na nga ho. Katulad nito, dito po nagsimula yan itong fake conversation na to, onsehan daw, di ba? Pero verified po ba ng pulis yan? Kasi kung verified po yan, nilabas na yan sa balita ngayon. Hindi naman po, di ba? Kasi po, marami pong anggulo na tinitingnan. Ngayon, ang akin lang po, merong mga tao rito, ito lalong-lalo na tong si Jay Guevara na to. Gusto ko lang po sanang iput to rest na itong Boss B na to. Kasi nagkakalat ho siya ng mga bagay na hindi niya alam. Ito si Boss B makikita sa Congress, may paganyan-ganyan ka pa. Sabi niya rito, pakinggan natin siya. Kasi nagkakasilipan yung mga yan. Kasi nga, yun magpapakita. Sino ba? Si Abus, si Tsufu. So maraming mga galamay niya doon. Hindi naman magpo-front kasi yun. Kita na yung buhok na puti ko. Hindi naman kasi magpo-front yun si Boss B. Siyempre kapag pumuront doon si Boss B, malalaman agad, madidiscover nyo. Hindi, yan po yung tinatawag nating hearsay. Di ba po, meron tayong naririnig ngayon sa impeachment, yung hearsay na tinawag. Yan po yan. Kasi wala naman siyang personal knowledge on the matter. Narinig niya lang dito, nakita niya lang dito, tapos gumawa na po ng storya. Mali po yan mga Lods, hindi po ganyan talaga umalam ng balita. Kaya po ang pulis nag-iimbestiga sila. Ang bilis nga po nung turnover, pansin niyo po, ilang araw lang may resulta na, 'di ba? So nagkakalat siya ng ganyang fake news kasi
binibili kasi ng mga DDS. Naniniwala sila na ganyan yan. Nakakala mo ang lilinis itong mga tao na to. Eto, tingnan natin. Nakakaamoy ako ng di maganda. Alam ko na to, presyo naman presyo naman gagamitin nila laban sa Duterte. Di ba? Ano bang kinalaman ng Duterte rito? Jay, ano ba alam mo? Pulis ka ba, ha? Pag DDS daw may malalang sakit, what if ano to? O sino ba pilay? Sino ba galing sa mental? Sino ba may sakit na HIV? Ano ba sinasabi nito? Eto, tingnan natin to. So, ano siya ginagawa niya, ang ginagawa niya kasi, ginagamit niya yung issue ni Mima para kumuha ng viewers. Ayan, pakinggan natin siya rito. Si Jay, mahiya ka naman kahit konti. Sabi, Yung sanhi daw ng pagkamatay ay hindi daw konektado sa politika. Bigla ako napaisip. meron ka ba Kasi nun? alam naman natin na mga desperado tong mga to. Kung yung sa missing sa Bungero nga, idinidikit sa Duterte. Kung yung 61 lawyer, idinidikit sa Duterte. Halos lahat ng mga nangyari. Wala namang dinidikit sa Duterte sa ngayon pansin nyo ba? Kasi ongoing pa yung investigation. Kaya walang nagbibintang until may sabihin yung police na ma-finalize yan at maglabas sila ng police report. Bakit mo ba pinangungunahan, Jay? Ikaw ay vlogger, okay? Vlogger ka na mahina ka sa Ingles, 'di ba? Yan yung kumbaga set of skills mo. Tapos hindi ka rin naman investigador, 'di ba? So hindi ka rin naman ikaw ay political vlogger pero hindi ka ganong klaseng alam niyo yung kasi merong mga kagaya ni Coffee Sila na magaling sila mag-imbestiga sa mga bagay-bagay, yung magaling sila mag-research. So wala ka doon, tol, okay? So, bakit mo nasabi na si Boss B yan? Bakit kung alam na alam mo pala, kung sure na sure ka na may Boss B talaga, bakit hindi ka tumulong dun sa police? Bakit ginagawa mo, nagkakalat ka dyan sa social media ng kung ano-ano? Alam mo namang walang sasagot sa'yo ng ayos dito Kasi lahat kami, naghihintay kami ng resulta ng investigasyon ng police. Kasi yun yung tamang gawin. Ano ba yan? Diyos ko Lord, kita mo. So grabe, excited na ako. Ako ito. At saka kung ako po sa inyo, wag po Mga banateros. wag po kayo munang magbintang sa kahit sino, 'di ba? Wag po kayong magbintang na si ganito si ganito ang may kasalanan, Grabe diba? naman etong mga vlogger ni Wag muna kayo magbintang na hindi ito si ganito yung may kasalanan. Wag po ganoon, hindi po tama yun. So grabe, excited na ako sa Antayin po natin yung resulta nung full investigation ng police. Ako kasi may idea na ako Kami po dun sa circle nila Mike Cervera, minsan po nakukwentuhan nila ako. Pero syempre yun ay hearsay kasi nga hindi naman directly galing to dun sa mga investigador Gusto ko po sanang i-circle back to doon sa nangyari sa impeachment. Hindi po ba sa impeachment ay sinabi doon na tinatanong nila si Matibag ba ano ba yung kung may personal knowledge ba siya. Wala man siyang personal knowledge since hindi siya mismo yung nag-imbestiga. Pero meron siyang karapatan doon na magsalita dahil una siya yung head ng NBI. Pangalawa, nakita niya yung full-on report. Kagaya ng nangyayari dito sa 'di ba yung police, nagkaroon sila ng briefing, 'di ba, ng press briefing. Si chief diyan sigurado or si sir, hindi naman siya yung nag-imbestiga lahat. Siya lang yung nagbabasa nung investigation report, 'di ba? Ito yung nahuli, ito yung kailangan ilabas. Gets nyo? Kasi ang kapulisan po, isang malaking network 'yan.
ng mga investigador. So kung ano yung final report nila, dumaan yun sa masusing investigasyon. Hindi yun nagtuturo lang na nagtuturo. Ito po yung mahirap ngayon sa ating bansa na sana po ay mabawasan na to sa mga susunod na taon, yung pagkakalat po ng fake news. Kasi napakadali na pong magkalat ng fake news. Basta may Facebook ka, basta medyo nakakatawa yung pagmumukha mo, or magaling ka mag-deliver or nakakatawa yung pagkakasabi mo, madali nang mag-viral, di ba? Lalo na kung yung para bang sensational yung nilalabas. 'Di ba? Parang ang galing naman, Jay. Saan mo nakuha yan? Saan mo nakuha yung mga balita na yan? Pero hinahamon ko si Jay Guevara na kung sigurado ka talaga dyan sa mga sinasabi mo na etong tao na to talagang may kinalaman sa pagkapaslang kay Mima, tulungan mo yung pulis. Hindi yan ganyan na alam naman natin lahat at a certain level, lahat tayong nagko-content kay Mima, inaamin ko rin naman po ito ay kumikita tayo lahat dito. Pero kung kikita man tayo dito, sana sa tama yung ating bitaw. Hindi yung ganyan na porke meron kang alam na konting dinidikit mo rito, yun na yun. Paano kung hindi pala to sa politika? Paano kung iba pala yung nangyari? Anong gagawin mo? O kung sa politika man, sigurado ka ba na about yan dyan sa sinasabi mo? 'Di ba? Kasi paano kung wala palang Boss B? Paano gagawin natin? Hin ka ng hin, pag pinangalanan mo yan, tapos tinanggi ka niyan, di yari ka. Yan po ang hirap kasi sa mga DDS vloggers. Mahilig po sila magsabi ng kung ano-ano, na wala naman pong patunay. Naglabas ng konting video, naglabas ng konting screenshot, yun na po agad yung ebidensya nyo. Sigurado ko po naman karamihan po sa inyo ay nakapanood ng impeachment, hindi po ba? Doon sa impeachment na yon, nakita nyo yung rules of evidence na tinatawag, hindi po ba napakahigpit ng scrutiny ng korte sa mga ilalapag mo para sa ebidensya. Kayo po kasi napansin ko lang sa social media, lalo na po yung mga DDS, konting screenshot lang, naniniwala na. Meron ngang meme na kumakalat sa akin, yung kalbo daw ako, Diyos ko Lord, napakaganda po ng buhok ko. Ako po ay may edad na pero hindi pa rin po nalalagas ang aking buhok, di ba? Kita nyo, silky smooth pa. Anyway, yun lang naman po yung sa akin. Mag-a-update po tayo ng dahan-dahan po rito. Pero pakiusap ko lang po sa inyo, wag na po kayong maniwala dun sa mga DDS na nagkakalat ng fake news. Ibalato nyo na lang po yan kay Mima tsaka kila dun sa grupo nila Boss Mike Cervera. Kasi po kung wala dyan talaga, kung saan-saan tayo pupulutin. Yun lang naman po, mga lods.